Maganda umaga, tanghali, hapon, gabi sa zodiac sign na Aries, Leo, and Sagittarius. Lola Baby, nagpapakilala po. Yan, bibigyan ko po kayo ng general reading for the first week of July. Hello po sa inyo, ha? So, let's see the energy. Yan, ha? For the first week of July. Sandali. Lightning, okay? Kontrolin, yan, lightning ha. Ibig sabihin nito, kontrolin nyo ang inyong galit. Or, pwede ninyo itong pagsisihan. Okay? Control your anger or you will be sorry. Okay? Baka merong taong iti-trigger ka para magalit. So, control yourself, ha? Aries, Leo, and Sagittarius. Rat. Someone working against you behind your back. Yan, ha? In the month of November. Yan, ha? Or, maaring from the past November or itong darating na November, di ba? Chain of events that will affect your life, di ba? Yan. Kung itong mga sunod-sunod na events, okay, na apektuhan ang buhay ninyo. Maaring noong nakaraang November or mangyayari pa ngayong November. Okay? Casket. Someone going out of your life or the end of a situation. Maybe in November. Pagpalayo, huwag ipagpalapit. Okay? Maaring tao. Maaring career. Diba? A relationship. Torch. Spiritual development, enlightenment, awareness, and understanding. Panatilihin, nagliliyab ang apoy sa inyong damdamin. Shield, you need to defend yourself. Okay? Yan na. So, let's see. Sandali lang. Let's see saang areas ito sa buhay nyo, okay? Pwede itong the past, the present, or the future. Sandali lang at yung aking audio. Yan. Okay. So, ibig sabihin, meron ditong ito'y tao, okay? Ibig sabihin ng tao na ito is tinatawag na maaring alagain, okay? Sino ito alagain ito? Kayo ba ang alagain? Your person, your children, your siblings, your parents, maaring matanda na, okay? May mga alagain kayong matanda, okay? Maaring sabihin natin nasa institusyon, pinaalaga nyo, maaring nasa ospital, maaring nasa bahay, okay? Alagain. Okay? May mga alagain kayo. So, naririto ang tinatawag na the seven, okay? The seven of cups. Yan, ha? So, ito yung tinatawag na relationship, okay? Sa bahay. Nakita ko, pwedeng relationship sa bahay, pwedeng relationship sa at work, diba? Yan. Or relationship ninyo sa iba. Okay? So, maaari ito yung tinatawag responsibilities. Your responsibilities. Maaring nasa responsibilities mo ang pangangalaga ng tao na ito. Di ba? Yan. So, naririto ang tinatawag na the Four of Cups. Yan, ha?
So, ibig sabihin ng the Four of Cups na ito is solo mo. Okay? Solo mo itong, kasi narito siya, di ba? Tinatawag na saang areas ng buhay nyo. So, ibig sabihin nito, solo mo, okay? Ang tinatawag na pangangalaga sa tao na ito. It's like pangangalaga, pangangailangan, di ba? Maaring yung kanyang bahay, yung kanyang pagkain, yung kanyang mga bayaran, di ba? Bayarin, like electricity, mga gamot, hospitalization, nasa iyo. Ikaw ang may dala, okay? So, let's see. Meron ditong tinatawag na the nine, okay? The nine of swords, okay? So, ibig sabihin ng the nine of swords na ito is yung tinatawag na it's like pauli-uli, di ba? Yan. How you deal, okay? It's like masalimuot, okay? Napaka masalimuot ng iyong kinalalagyan, di ba? Napaka masalimuot ang iyong papel na ginagampanan. Okay? Yan. Kumbaga dito, it's like nakatali ka. Okay? It's like tinatawag na hindi mo ito pwedeng i-abandon. Hindi mo ito pwedeng iwan basta-basta. At ito'y masalimuot. Okay? Pwede rin naman sabihin na natin if you are a OFW, may inaalagaan kayo. Di ba? Pero narito yung tinatawag confinement. Okay? It's like, abay, tinanggap mo yan. It's like ibinigay sa iyo. Ito ang role mo. Responsibilities. Okay? So, let's see. Other energies. Sa areas, kung saan sa areas sa buhay nyo. Okay? Dadalhin tayo nito. Okay? Kung kaya dito naapektuhan ang iyong tinatawag na pang-araw-araw na buhay, di ba? Hindi normal. Hindi nagiging normal ang takbo ng iyong buhay. Maaring ito'y nagsimula pa nung last year, November. Okay? Yan. Yan. So, meron dito, it's like, kung ito'y from the past, di ba? Tinatawag na, diyan, na-experience mo din, di ba? Nalaman mo din yung mga taong kontra sa iyo. Di ba? Yung naninira sa iyo. Okay? Yan. So, from last year, kinokontrol mo lang ang galit mo. Ayaw mo magalit. Okay? So, maybe ito yung tinatawag, nagsimula ito from the past, di ba? So, narito ang the wheel of fortune, di ba? Okay. It's about your commitments. It's about your relationship. It's about your work, okay? Your health, your commitment to others. Sa trabaho man ito, sa pamilya. Relationship sa inyong magulang, maaaring sa ama, okay? Maaaring sa ina. Studies. Maaaring sabihin na natin, for some of you, mga nakatapos na. Maybe you're a nurse, di ba? A caregiver, a nanny. Yan. Kasi narito, di ba? Yan. So, tingnan ko lang, ha? Okay. So, narito ang tinatawag na the wheel of fortune. Sumunod ang tinatawag na the judgment, di ba?
Kung ano ito, let's say it happens from the past, di ba? What happens in the past, November? It's like sunod-sunod, di ba? Sunod-sunod na trahedya, sunod-sunod na mga pangyayari na kumbaga dito ay very chaotic, very painful, di ba? Very devastated, okay? The Nine of Swords, very, very devastated. Nakakapanghina ng kalooban, di ba? Yan. So, halimbawa, sabihin natin may mga bawa nakarating sa iyo mga paninira, di ba? Yan. So, ang ibig sabihin nito, yung tinatawag na because you are praying, maybe you're praying to God, okay, na magkaroon ito ng ending. You're always praying to God, magkaroon ng enlightenment, di ba? So, kaya ito, lumabas, the Wheel of Fortune and the Judgment. Matatapos ito. Either, kung nangyari ito November last year, pwedeng ito is mawawala na sa sistema mo sa dadating na November. It's like kapit ka lang, okay? Kapit ka lang. Yan ha. Kapit ka lang sa Diyos. Okay? Dahil, I don't know, it's like meron ditong maybe someone will live, aalis na sa buhay nyo. Okay? Or matatapos itong tinatawag na sitwasyon. Okay? Yan. Napakabigat. Okay? Napakabigat kasi nito. Okay? It's like responsibilities, commitments. Yan ha. Kasi ito ikaw at saka sila din. Diba? Yan. Kumbaga dito ay napakamasalimuot ng napasukan mo. Okay? Masalimuot. Pero hindi na ito magtatagal. Okay? It's like mariredeem ka. Okay? Yan o. Kaya dito, ibig sabihin nito, matatapos din itong masalimuot, okay, na trahedya sa buhay nyo. Okay? Kayo na lang kung saan man ito. It's more about relationship ninyo. Maybe sa trabaho or relationship sa family. Diba? Okay? Relationship sa ibang tao. So, naririto ang tinatawag the seven of materials, di ba? Ito yung tinatawag the energy of the Taurus, Virgo, and Capricorn, di ba? So, it's more about counting your blessings, yan. Counting your blessings, di ba? It's like blessings are pouring in unto you. Maybe in the month of November. Okay? Yan. So, ito yung tinatawag the five of voices. Okay? The yin-yang. It's more about your femininity. Diba? Okay? Ito yung tinatawag na pagpapahinga ng iyong kaluluwa. Diba? Pagpapahinga ng iyong damdamin. So, since lumabas dito ang tinatawag na the hermit, diba? Yan. So, ibig sabihin nito, yung tinatawag na maaring ipinagdadasal mo ito, okay? Na matanggal na ito sa buhay mo, 'di ba? Yan oh. 'Di ba? Yan ha, maybe nakakakuha ka lang ng katahimikan ng isip pag ikaw ay namamahinga, 'di ba? When you are praying to God or listening to the music or halimbawa natutulog.
Dahil kasi masyado ng tinatawag na pagod. Okay? Your mind, your soul, and your body. Okay? So, yan ha. Ibig sabihin nito, it's about switching yin-yang. Okay? So, panatilihin mo. It's like tinatawag self-composure. Okay? Huwag ka agad immediately magbibitaw ng masakit na salita. Huwag ka agad magre-react. Okay? So, it's more about protecting yourself. Diba? It's about your composure. Diba? It's about your poise. Diba? Yan. Kaya lumabas your individuality. Okay? Your feminine and the masculine. But it's more about switching your energy into feminine. Okay? Yan. Panatilihin mong iyong composure. Okay? It's like give everything to God. Okay? What you are experiencing. And let God works. Okay? Let God works for you. Yan. Hayaan mo ang Diyos. Okay? Ang lumutas ng problemang ito sa iyo. Hindi naman ibig sabihin, siya, sige, matulog ka na lang dyan. Diba? It's like, sige, mahiga ka na dyan, ako na lang ang pupunta. No. Ibig sabihin ito, tinatawag na, kaya nga ito yung tinatawag your femininity. Diba? It's like commune yourself to God. Diba? Makipag-isang dibdib. Diba? Kung kaya dito, it's like God show me the way. Okay? God show me. Okay? What I will do. Okay? Kaya nga dito, ibig sabihin nito, granted. Yan. Habang ikaw is nagdadasal, namamahinga, nakikinig ng music, nagluluto, diba? Because your mind is pinapahinga mo. Okay? Ito yung tinatawag unwinding. Okay? Nag-unwind ka. Or dinidistract mo ang iyong kaisipan. Maybe sabihin natin nagka-garden ka, nagko-cooking. At sa pamamagitan ng iyong pag-iisip, halimbawa habang nagko-cooking ka, nakikinig ka sa radio or nagdadasal. Okay? The answer of God will come. Para ito is mabago mo. Diba? Ang kinakaharap mong yan ha. Ito yung tinatawag masalimuot. Okay? Na pakikipagrelasyon mo. Yan. Pakikisalamuha mo sa mga tao, sa trabaho, sa family, whatever. Okay? So, ibig sabihin nito, maintain your poise. Diba? Yan. Kaya, the 5 of voices. Diba? Calm your mind. Diba? Yan o. Calm your mind so you can hear the answer from God. Kung ito pinagdadasal mo, if you calm your mind, maririnig mo right away. Diba? Yan. Kasi you are in deep sorrow. Diba? Kaya maitim. It's like you are asking God to save you. Diba? To uplift you. Bunutin ka na. Okay? Kaya dito na lumabas ang the wheel of fortune. Diba? Ito yung tinatawag na maybe this is a test. Diba? Habang umiikot ang the wheel of fortune. Okay? Ito yung tinatawag na paano ka nakaka-survive. It's about your survival struggles. Diba? How you handle this. Diba? Especially, meron ditong taong tinatawag na very, very problematic. Diba? Problematic ang kanyang pag-iisip. Maybe this person is no longer insane. Okay? Maybe this person is already insane. Diba? Okay? That's why it affects you, your life, yung pang-araw-araw mong ginagawa.
affects you. Okay? So, ano pa ang nakikita ko? Ha? Yan. You just, kaya dito, di ba? Kung ano man ito, matatapos din. Magkakaroon ng ending, di ba? It's like tinatawag freedom, okay? Yan, mabigat ito. It's like responsibilities or a commitment, okay? So, maaring for some of you, tinatawag na kaya lumabas ito, di ba? The 7 of materials. When you look in the mirror, maybe sabihin natin kung 25 ka pa lang, you look 45 years old, di ba? Kaya nga ito the 7. The 7 of, ano ito? Kasi materials. The 7 of Pentacles, di ba? So, ibig sabihin ito yung tinatawag, kailangang ma-rejuvenate ka uli, okay? Yan, ma-rejuvenate ka, okay? So, it's like tinatawag, don't be too harsh with yourself, okay? So, whatever is this, if you are looking for a tinatawag na confirmation, a sign, di ba? An answer, yan, no? Kita ninyo, di ba? Magkakaroon ito ng tinatawag na ma-flip transformation, okay? Phoenix rising from the ashes, okay? Kasi dapang-dapa ka na. Wala ka na energy, maitim na, okay? Maitim na. Exhausted. Very, very exhausted. Heart, body, and soul. Because it's more of tinatawag the water, okay? Heart, body, and soul. Pagod ka na. Drained because of this. Very, very, yung tinatawag, napaka masalimuot na kinalalagyan mo. Okay? Yan. It's like, there is no escape. There is no door open. There is no exit. Okay? Para makalabas ka. There is no. That's why dito nakikita. Diba? Halos dumapa ka na. Okay? Nagmamakaawa ka. Na sana ito is magkaroon na ng ending. The heaven, God, the universe is not sleeping. Diba? Ibig sabihin ito, kumapit ka lang daw sa Kanya. Kapit, kapit, kapit. Okay? Kaya ito'y the wheel of fortune. Kapit, kapit, kapit. Matatapos din ito. All your sufferings is magkakaroon ng ending. Thank you very much.